Good morning po. Ayan, update ko lang guys sa aking ibon. Ayan yan na yung sisiw na pumisa nung nakaraan. So, 1, 2, almost 1 week and a half. Ayan, malaki na. So, mga 1, 2 weeks na lang yan dito. Ililipat na natin doon sa taas sa bagong gawa nating loob pagka medyo marunong na siyang kumain at saka medyo nalipad-lipad. So, ayun, nakikita niyo yun. Yun, mayroon pa rin siyang, ito yung ayaw magpunta sa pugaran. Ayun, mayroon siyang sisiw. Yun, no? Na punta yung sisiw. Yun. Nakita, bagong pisa lang siya yung pinagpisa ng itlog niya. So, yan, bagong pisa. Hindi ko pa alam kung ilan yung pumisa dito. So, yan, may sisiw. Isa pa lang yung yata yung pumisa. Ito, mayroon lang tayong medyo malaki-laki na. Ayan. So, ito, inaabangan din natin. By second week ng October, pipisa na rin siya. So, yan. Mayroon tayo kung mapipisa ng dalawa, isa, dalawa. So, mayroon agad tayong 5. Ipapalit natin doon sa ating mga nawalang ibon. So, ito yung pag-uumpisahan ko talaga na sariling pisa. Itong dito. Ito talaga yung sarili kong papisa talaga dito. Kasi yung mga nauna ko, hindi yun dito talaga ako napisa. Kasi yun ay mga nakuha ko lang rin na mga young bird. So, medyo hindi tayo swerte sa galing sa labas. So, susubukan natin yung ating sariling produce. Ika nga, yung sarili nating papisa dito. So, yun, nandun sa pinakailalim yun, nakikita yun, oh. So, dalo iniipit nung inahin, eh. Yung kakapipisa lang siguro, kaninang maga, pupunta ko dito, wala dito, eh. Kaninang alas 7, so ngayon ay 10 o'clock, so nandito na. Ayun, so nagmana dun sa kulay ng tatay, ito yung tatay niya. So, yun, ganun din yung lumabas, ibig sabihin lalaki yun. Hindi siya nagmana dun sa nanay, eh, lalaki. So, ito, hinihintay pa natin ng by October 15. So, dalawa din yung itlog nito. Sana pumisa din ang dalawa. Tsaka yung sa baba, sana pumisa din dalawa rin yung pumisa para talagang mayroon agad tayong 5 sariling produce ika nga dito sa ating kulungan. Ito, papakita ko sa inyo yung itlog. Ayan. Ito yung itlog niya. So, yan, dalawa. So, sana magkumanda yung lumabas ng magandang yan. Malis siya. Yun. Isa natatabunan ng balahibo. Ayan. So, dito natin pinapapisa. So, pagkatapos kasi niyan pumisa, pagkatapos niyan pumisa, ililipat ko lahat yan dito. Lahat ng breeder na yan nandito sila. Dito ko na lang lalagyan ng sa dati kong kulungan. Ayan yung isang inahin, isang babae. So, hanapan ko pa rin ng pares yan. Ayan. Hanapan natin ng pares yan kasi yung pares na yan yung kinain ng pusa, eh. So, bawat dito ko ilalagay lahat. Yun nando sa maliit na kulungan, bibitawan ko sila dito para nakakalipad-lipad sila. Ayan, dito na lang magbe-breed. Lalagyan ko lang ng bawat sulok, lalagyan ko ng pugaran ng itlogan nila bawat sulok. So, ayan, dito na sila magbe-breed yan. Hindi ko na sila ikukulong ng ganun para mas nakaka-exercise din yung mga ibon, nakakalipad-lipad dito paano. Kagaya nito. Ito, nag-iisa na lang siya dito kasi yung flyers nga, yung mga ibang pamalipat ko yung tatlong natira na sa taas, doon ko na sila inilagay. Ayan po. Doon ko na sila hiniwalay ko na sila. So, doon ako sa rooftop ngayon nag-train ng panibagong ibon uli. Sana next year kasi talagang hindi kinaya ngayong trinay ko naman ngayong taon na makaabot sa karera dito, sa race dito. Kaso lahat ng ibon natin na disgrasya. Kung saan bagay wala tayong pampalipad, wala tayong panlaro. So, yun nga lang na inaasahan natin na 3 sa training pa lang bumigay na, eh, lalo na sa karera. So, buti na lang sa training pa lang. Doon pa lang ay nakita na natin yung resulta. Kung tama ba yung ginagawa natin sa pag-train ng ibon. So, ibig sabihin, meron akong mali na procedure doon sa pagtitrain kasi almost 5 kilometers, hindi agad sila nakabalik, eh. Ibig sabihin, meron akong pagkukulang doon sa ibon. Kaya next time, adjust na lang tayo. So, may mga natututunan tayo kasi hindi naman ako bitiranong mga ngarera dito sa Saudi. Iba yung labanan dito kaysa sa Pilipinas. Kasi dito almost nasa 650 kilometers or 1,000 kilometers sa Pilipinas yata, hanggang 450 lang. So, kaya dito iba yung ng ibon. At saka dito, puro pag nagre-race, disyerto lahat ang dinadaanan. Wala siyang puno, wala siyang dagat, talagang straight na siyang disyerto lahat yung dinadaanan. So, kailangan malakas yung resistensya ng ibon dahil yung init. Kailangan talagang yun ang yun ang number 1 na natin. Ayan lang po, yun yung update ko sa ngayon sa aking mga alagang ibon na
unti-unti. So talagang unang alaga ko, yun nga, nadisgrasya din lahat, napasukan tayo ng virus. So nag-try ako uli ng pangalawa, 12 yon. So tatatlo ang natira. So yun, kaya nag-decide ako ng sarili kong produce dito sa sarili ko, sa loop ko, kasi yung sariling papisa talaga. Kasi dati yung mga yon ay galing lang din sa labas, bigay-bigay lang din sa ating mga kaibigan. Uh, Yun yung nanggaling sa kanila. Siyempre hindi yun talaga nandito galing kung sa ano bagay, hindi siya pumisa dito siguro, kaya ganoon ang nangyari. So ngayon, kaya itatry natin yung sariling pisa natin, kagaya nitong dalawang, ayan, kagaya nito, yan yung mga pumisa dito, kagaya niyan. Baka next year October, eksaktong isang taon yan, o kaya yung ipoproduce ko ng January, yun ang ilalaban ko ng October sa young bird category. So yun, kasi ito pagka ilalaban ko ito ngayon, sa next October maglalabas na ito na all bird category. So doon na muna tayo sa, depende kung kakayanin din natin sa old at saka sa young bird. Mas maganda yung ipoproduce ko ng January, yun ang ititrain ko mabuti, kasi yun ang ilalaban. Pero ito baka ipapasok ko mga, kung ilan yung pupwede dito, titignan ko pa rin kung ano yung maganda sa ano, kasi ang importante kasi mabilis yung mabilis sa lipad, at saka yung maganda yung pagka-training, yung pagpasok sa trapdoor, kasi yun ang minsan ang ano, ang nagkakaproblema sa karera. Nakauwi nga na mabilis pero nakatambay sa bubong, ayun ang mahirap. So kailangan yan, kaya linipat ko lahat sa rooftop yung aking ano, ganyan, gandang ibon, dumi nga lang. So kalilinis ko lang kahapon, tatanggal, ang dami na naman. So every 2 days 3 days ako naglilinis niyan. Ayan. So ito, pero ito yung pinaka-paborito ko dito, itong dalawa na ito, kasi talagang magandang klase yung ano niya. Kung may uwi ko lang ang Pilipinas to, iuwi ko to Talagang maganda. Napakagandang ibon to. Tsaka itong isa na ito. Yan. Makikita nyo naman sa mukha pa lang Ayan makikita nyo na mukha pa lang ng ibon Talagang ito. Ito iingatan ko ito, tsaka itong dalawa na ito. So maganda, although magaganda rin naman, kasi yan maganda rin naman maganda din naman ito. Ito maganda rin naman tong lalaki kak, at saka niya maganda. Pero ito talaga yung mas nagustuhan ko. Ito yung medyo yung lahi nitong paparamihin ko, tapos susubukan ko kung talagang kaya ng long distance, talagang malayuan. Ayan lang po, maraming salamat, at thank you for watching, and please support my YouTube channel, RSP TV Vlog, and thank you and God bless always. Ingat po tayo lagi.